natin ngayon ng isang sample po ng Meralco bill. Meralco po kasi ito po yung common dito po sa Metro Manila at sa mga karatig po. Sa halimbawang ito, ang household ay gumagamit ng 200 kilowatt hour. Ayan po yan. Makikita po ninyo, actual consumption, 200 kilowatt hour. Ang rate po ay 14 pesos 33 centavos per kilowatt hour. Yung po yung singil. Ang total amount due mo po ay 2,866.19. Sa kanang bahagi po yan. Naka-breakdown po, breakdown na po ng Meralco, generation, transmission, system loss, distribution, senior citizen, etc. Government, may discount kung ano, government taxes, universal charges, fit all, J-all, lifeline, etc. Ngayon, kapag nakita namin ang consumer ang bill, madalas po ang unang iniisip, lahat ba ng halagang ito ay napupunta sa distribution utility? Muli po nating himayin. Sa sample bill na po na ito, 1,758 ang generation charge o humigit kumulang 61.35% po ng bill ninyo ay mapupunta po yan sa generation. Hindi po kay Meralco ho yan pupunta lahat. 281 pesos. Ano ba ito? Ito po ang transmission charge o nasa 9.82%. Yung po yung sa ikang NGCP. 298 ang distribution charge o nasa 10.39%. Ayan po yan. Ayan na po yung sa Meralco, yung kanyang serbisyo. 159 ang system loss charge o nasa 5.58%. Ayan po yan. Ang natitira ay government taxes, universal charges at iba pang charges. Kung mapapansin, pinakamalaki pa rin po ang generation component. Pero ang system loss, bagamat mas maliit sa porsyento, bakit nga ba binabayaran po ng consumer ang kuryenteng hindi naman niya po nagamit? Sa likod po ng bill, mas detalyado ang breakdown. Pag titignan ho ninyo, flip over your bill, nandyan po. Dito natin makikita ang system loss charge at iba pang taxes and charges. Ang system loss charge ba na nakikita sa bill ay tumutukoy lamang sa distribution system loss o may kasama ba itong losses mula generation at transmission? Kung distribution loss lamang ito, saan naman makikita ang losses sa generation at transmission? Makikita rin ba sa bill ang VAT on system loss? Kaya ang tanong po natin sa DOF, sa Department of Finance, Energy Regulatory Commission, and other relevant agencies, bakit po binubuwisan ang isang loss? Ito po yung hindi po maunawaan ng mga kababayan natin. Bakit binabayaran ko, I pay something for I did not get? Sanay po tayo as consumers, we only pay what we get. Kung ang consumer po ay nagbabayad na nga para sa kuryenteng hindi niya nagamit, bakit may dagdag pang buwis sa loss na yon? Hindi na nga niya ho nagamit, binuwisan pa ho siya. At sa lahat ng components ng government taxes at universal charges, nais nating malinawan. Ano po ang legal basis? Sino ang tumatanggap ng koleksyon? Paano kinocompute ang rate at kailan ito nare-review?